Tayo po'y pinalad na makakausap upang hingan ng mas malinaw na ikangay sagot. Ang maraming nagsasabing kontrobersyal na naging desisyon ng Commission on Elections. Marami po ang nagtataka, nagtatanong, anong nangyari? Correct. Nangyari. So alamin natin mula sa mismong chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Chairman Garcia, good morning po. John Ibanez, True Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Chairman. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir John, Sir Drew. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright. Chairman, with your indulgence, maraming nagsasabi, including hindi lang mga ordinaryong mamamayan, kami kasama ni Kuyang Drew, at maging may makaalam sa batas na tila baga mas maraming naging question kesa sa sagot dito sa naging desisyon ng ANBAN kaugnay sa kaso ni Senator Marcoleta. Ano pong ikangay mas maliwanag pang paliwanag tungkol dito, Chairman? Sir John, Sir Drew, isa munang paglilinaw. Ang inyong lingkod po kasi ay hindi nag-participate doon. Nag-inhibit tayo dahil nga sa mga pangyayaring nangyari ng mga nakakaraan sa pagitan ko at saka si Senator Marcoleta. Kung natatandaan niyo po yung mga dati. So, minarapat ko pong hindi mag-participate doon. Nag-inhibit ako. Subalit nandun po ako nung sila yung aking mga kasamahan ay masidhing nagdidebate, nagbabalitaktakan ng mainitan nung dinidiscuss nila yung kaso na iyan. Okay, ano po ba ang nangyari? Ano ang kadahilanan? Ito po 'yon. Si Senator Marcoleta po ay inimbestigahan ng aming Political, Finance and Affairs Department sapagkat may naging issue dati na mukhang hindi tumutugma ang kanyang SALN at ang kanyang SOSE, yung Statement of Contribution and Expenditure, dahil lumalabas, may ginastos siya pero hindi naka-reflect doon sa kanyang SOSE yung mismong may nagbigay ba sa kanya, dahil kung siya mismo ang gumastos, parang hindi ma-justify yung paggastos na yon base sa kanyang nai-report na SOSE nung taon na iyon. So yan po inimbestigahan ng aming opisina na yon, inalam, kasi ang unang katanungan dyan, paano kung yung isang kandidato ay hindi nag-report nung mismo nag-contribute o nag-donate sa kanya sa kampanyahan. So yun po yung muna yung kaunahang katanungan. At ang naging depensa po niya, siyempre isa sa mga naging depensa niya ay hindi pa siya kandidato at the time na binigay ang donasyon, sapagkat ito'y naibigay makatapos siya mag-file down ng kanyang kandidatura, pero hindi pa siya kandidato dahil mag-i-start pa lang siyang kandidato sa unang araw ng kampanyahan na nakalagay po sa kaso ng Piñera versus COMELEC, at yan din po ang nakalagay sa batas na Republic Act 9369, yung Automated Election Law, na nagiging kandidato lang daw ang isang nag-file ng candidacy sa unang araw ng kampanyahan, 90 days sa national position at 45 days sa local na posisyon. Okay. Ang hindi po pagdideklara ng contributors o yung mga nagbigay sa iyo ay nakalagay po dapat yan sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Yan po ay piniprescribe talaga, dapat ilagay yan. Siyempre, issue yan ng accountability at saka transparency. Ang sunod na katanungan kung hindi ka sumunod sa probisyon ng Section 109 ng Omnibus Election Code, 1985 po ang Omnibus Election Code, kung hindi ka sumunod dito, may parusa ba at yan ba ay may karampatang kaso? Ang sagot ay oo, sapagkat sa Section 262 ng Omnibus Election Code, ang sinasabi, pag hindi ka tumalima sa nakalagay sa Section 109, yan ay isang kasong kriminal. Yan ay may parusa na 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po tayo hanggang doon sa punto na yon. Section 109 at Section 262 ng Omnibus Election Code, yan ay isang election offense na may kulong at parusa po yan. Kung kaya nga lamang po ay noong 2001, meron pong naipasa ang Kongreso, naging batas po ito, na tinatawag na Republic Act 7166. Ano po yung Republic Act 7166? Na piniprescribe, sinasabi ng batas na yan, na mula noong panahong yon, onwards, lahat ng eleksyon sa Pilipinas dapat ay synchronized. Kaya ang title niya, Synchronization of National and Local Election. At, okay, ngayon po, yung batas na yan, meron po siyang Section 39. At ang Section 39 ng batas na yan nagsasabi na yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code ay repealed ng batas na ito. Ano ibig sabihin? Ito daw po ay binabaliwala na
ng Republic Act 7166. Ano pong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, dahil repeal po, yan po ang ating pagkasabatas kapag po ni-repeal, yan po ang implikasyon niyan, ay yung mismong 109 na yan ay baliwala na. Hindi na siya ay na-decriminalize nung mismong repeal na yan Opo. ng 7166. Alright. So kung hindi ka pala nag-declare, ay wala kang kulong. Opo. Wala na pong kulong siya ngayon, pero pwede siyang magkaroon pa rin ng administrative Ayun, fine. So yun po yun yung naging dahilan dyan. Yun ang Ano po susunod. yung administrative na yon? Ang Ano po yun? administrative fine, parang technically tantamount yun sa non-filing ng SOSE. Po. At ang ating po laging kasanayan, pagka non-filing ng SOSE, at isang beses pa lang na hindi nakapag-file, ay pwede pagbultahin ng 5,000 hanggang 20,000 piso na depende sa posisyon na involved. Po. Doon po sa naging desisyon ng aking mga kasamahan, hindi pa po muna nila pinunto yung administrative fine. Bakit? Kasi po yung desisyon ay nirefer pa sa law department. Kumbaga sa ating pong ordinaryong karanasan, parang ang aming opisinang yon, yung Political Finance and Affairs Department, ay parang police na inalam kung dapat ba talagang kasuhan o hindi. At sinabi, o sige, pino-forward ko na itong complaint na ito Korte. sa aming pong law department namin. Oh, Para yung law department ang magsisilbing piskalya Opo. o prosecutor. So yun po yung inaprubahan ng ating pong Commission and Bank. Right. Chairman Garcia, ang tanong, lusot na po ba si Senator Marcoleta sa anumang klaso, pananagutan? Maaari pong sa criminal na election offense lang kasi yun lang naman po ang jurisdiction ni COMELEC, hindi naman po disqualification o ano pa man. Sa election offense na tinatawag, sa paglabag sa batas ng halalan na criminal, maaaring sabihin na natin na wala. Pero yung other liability or obligation ay ibang usapan po yon, sapagkat halimbawa, yung tungkol daw po sa issue ng SALN, hindi po sa amin yun, sa Office of the Ombudsman. Apo. Sinasabi nila meron daw pong pagsisinungaling, perjury, hindi rin po sa amin yon, sa ordinaryong piskalya po yun. Yun po yung sinasabi natin. May mga sinete lang po kaming mga bagay o facts na importante. Ngayon po, may pangalawang disposition po yan, Sir John, Sir Drew. Yung pangalawa naman pong disposisyon noong naging desisyon ng mga kasamahan ko sa komisyon ay yung pong tatlong contributors niya ay pinapafailan nila ng kaso ng ating Political Finance and Affairs Department sa Law Department namin ng kasong kriminal. Yung tatlo. Bakit naman? Opo. Bakit kayo kakasuhan ng kriminal? Sapagkat yung Section 99 naman ng Omnibus Election Code nagsasabi, ang title doon, Report of Contributions. Lahat daw po ng mga nag-donate, contribute sa isang kampanyahan, ay dapat mag-submit kay COMELEC ng report na siya ay Within nag-contribute. ano po? Within ilang Within days? 30 days. 30 Within 30 days days. from the election. Opo. Ngayon po, lumalabas base po sa pag-iimbestiga ng opisina namin yon ay wala pong naka-file, wala pong sinubmit na report of contribution. Opo. Ngayon po, baka naman teka muna, anong punishment kapag hindi nag-report? Sabi po ng Section 262 na binanggit ko sa inyo kanina, ay yan po'y kasong kriminal kapag pala hindi nag-report ang isang contributor. Teka muna, baka naman siya ay ni-repeal din noong Section 39 naman din ng Republic Act 7166. Ay wala po, hindi po siya ni-repeal. Hindi po siya binago ng mga mambabatas natin. Kasong kriminal pa rin po. So, Kaya nga, opo. opo. Hindi siya Kaya nga cargo, hindi siya cargo hindi- nung Opo, kandidato. criminal pa rin siya. Criminal case pa rin siya. Kumbaga, kaya nga po parang ang sasabihin ng iba, napaka-unfair naman. Yan rin Bakit po, ang nasa isip politik- namin. Opo, parang unfair naman. Ang politiko ay ligtas. Absuelto Tapos ang yung nagbigay sa kanya, contributor, oo. nagbigay ka na nga tapos ikaw ay Ikaw pahabulin. absuelto. Opo. Opo. Pero siyempre po si COMELEC, wala naman po kami magawa doon dahil hindi naman po namin diskresyon Opo. kung ano yung nakalagay sa batas. Na kami tagapagpatupad lang ng batas, talagang yan po ay dapat sa ating Kongreso. Opo. Yung po ang kadahilanan kung bakit sa ating pagkakaalam may isang kongresista sa kasalukuyan ang nag-file, kung hindi tayo kakamali, si Congressman Llamanzares, Paul Llamanzares, si Congressman FPJ party list, FPJ FPJ Pantay-Bayan party yan. list ay nag-file ng isang panukalang batas ngayon na ibabalik yung dating sitwasyon at kondisyon Right. noong bago-baguhin at i-repeal yung batas na yan. Opo. Chairman Garcia, with your indulgence, hindi po ba kasama dapat sa SOSE
Yung At the first place, di yung ba mga donor? dapat ganun yun, Chairman? Kung tutuusin, kung ako po yung donor o contributor, dapat po ay sinigurado ko, sisiguraduhin ko Diba? sa binigyan Opo. ko na dapat ay kasama. Talaga po usually ina-attach yun. Ba, ganun po yun? dinidikit Yes, oo. Opo, sinasama po. So dapat dapat sana na-insist ng mismong donors o contributors. Kaya nga po ito yung learning lesson din sa mga, kung hindi pa mababago ang batas, sa mga magbibigay ng donasyon o Aha. contributor na masigurado na yung mismong contribution mo ay naka-report, naka-attach, kahit hindi ka separate na mag-file doon sa mismong source ng kandidato. Chairman, ano ho ang posible pong kaharapin na parusa nitong tatlo na ito? Kulong ano ba yan? Oh, criminal. Aresto mayor ba yan? Aresto minor ba yan? 1 to 6 years imprisonment po yan, Sir Drew. 1 to 6 years 1 to 6 imprisonment. years. At doon naman po sa hindi pagkaka-file ng SOSE, halimbawa, hindi ka nag-report, yun ay kinukonsider natin yung non-filing. Pag sa pangalawang pagkakataon naman, hindi ka muli nag-file o may mali na naman sa FINELMA, may kulang, non-filing na naman yon. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Joel Maturan versus Comelec, yan naman po ay perpetual disqualification to hold public office. Kung yan ay may pangalawa na hindi, maaaring yung una, pinagbayad ka ng fine, pangalawa, pagbabayarin ka rin naman ng fine, pero Sinigundaan mo pa. opo, hindi ka na makakatakbo o ma-appoint sa public Right. office perpetually. Right. Chairman Garcia, malinaw po ba sa lahat itong mga pinag-usapan natin? Kasi ang banggit ng iba, magiging bad president yan sa susunod na election, lalo 2028. Mukhang magpepiesta ang mga kandidato sa pagtanggap ng donor kasi kita nila, kaya na nilang paikutan yung batas eh. Sinususugan ko po yung ganyang klaseng argumento, Sir John. Alam nyo, diba po nung tayo yung mga nag-uusap napakadaming beses ng mga nakakaraan, ang unang sinasabi ko, may problema kami, nagiging inutil kami dahil do sa kaso ng Piñera versus Comelec at dahil sa probisyon ng Republic Act 9369 na mismong Korte Suprema nagpunto, wala rin naman sila magawa sapagkat yan po ang batas natin na nagiging kandidato lang ang kandidato sa unang araw ng campaign period. Saan ka nakakita nag-file ka ng candidacy? October, halimbawa, ng 2027, kandidato ka pa lamang sa February ng 2028. Ibig sabihin, pwede kang lumabag sa kahit anong election law na nagpe-prescribe sa pagkakampanya, sa mismong pag-ikot, sa pamimigay, sa paggastos, pero hindi ka pa lumalabag technically dahil hindi ka pa kandidato. Yan po yan ang una. Number 2, yan nga po, yung sinasabi natin na nangyaring ganyan. Talaga po si Comelec, wala po kaming, yun po ang sana maintindihan ng mga kababayan natin, na yung pong kung ano yung nakalagay sa batas, hindi po kami pwedeng mag-depart o lumayo o magbago sapagkat wala po kaming kapangyarihan baguhin ang ating batas. Kung hindi, gamitin lang kung ano yung nakaprescribe na batas. Hindi nyo po napansin. Kita nyo po, Sir John, Sir Drew, ang tinanggal na parusa at paparusahan yung mismong kandidato. Kandidato. Pero hindi tinanggal na paparusahan yung mismong donor or contributor. Doon pa lang po makikita na natin, sasabihin po natin sa isang punto, unfair. Pero siyempre po si Comelec, kahit po maaari yun ang aming nararamdaman, kaya lang po, you have to implement the law. Regardless of your belief, that is still Opo. the law. That is the rule of law. Sa Congress talaga dapat Sisi. ang unang di ba? Sila na rin ang gagawa ng solusyon para mabago yan. Alright. So, Chairman Garcia, is it fair na sabihin na, kagaya na binabanggit mo at paliwanag mo, hindi kayo dapat ang sisihin dyan sa nangyaring kaso na yan? Ayoko naman pong baka sabihin naghuhugas kami ng kamay. Siyempre kami ang nagdesisyon. Pero siyempre po sa bandang huli, kita niyo po ang ginamit na batas ay 1985 election law. Wow. Election code. 1985. Anong Sir petsa John, na? Sir Drew. Tagal Noon na pa yan. po natin sinasabi, yan po yung mga diferensya. Talaga pong paulit-ulit. At ako po naman ay on record. Ito po yung mga problema, ito po yung mga diferensya. Nakiusap po tayo sa Kongreso din na baka pwedeng baguhin na yung ating mga batas at i-revise ang Omnibus Election Code. Nag-draft pa nga po kami ng almost 600 pages na draft Omnibus Election Code. Pero unfortunately, siguro sa sobrang dami nga po niyan, hindi po nababago. So, maaaring equally, pwede rin kaming ma-blame kung yun po naman ang Opo. pinupunto ng iba. Kaya lang po, sana maunawaan kung kayo man po ang nasa radyo at yan ang balita. Paano mo ibabaguhin ng balita kung yun ang totoo na nireport sa iyo? Hindi mo pwedeng baguhin ng balita. Ganon din po si Comelec. Hindi namin pwedeng baguhin ng batas hanggat hindi ang Kongreso ang nagbabago nito. Abot pa kaya hanggang 2028? Yung klase na yan? Yung Batas na yan?
Alam niyo po, ang maganda rin, Sir John, Sir Drew, kaya po yan ay nilabas ng commission. Pwede naman po namin patagalin yung kaso kung tutuusin, lalo pat vague at ganyan para hindi maging president. Pero nilabas po namin ng desisyon sapagkat para kung sino man ang gustong mag-question sa Korte Suprema halimbawa, nung aming naging disposisyon, open at free po na yan ay dalhin sa Korte Suprema upang masubok at matingnan natin ano po ba ang interpretasyon talaga ng Korte Suprema. Baka naman mali ang interpretasyon ng mga kasamahan ko sa komisyon. Baka naman talagang pwede naman palang may flexibility si COMELEC o baka naman talagang merong mali kami sa interpretasyon. Yun po yung kagandahan ng isang proseso na ganito na ang desisyon ni COMELEC ay hindi pinal hanggat hindi nagsasalita ang kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Right. Chairman, last on my part, dahil sa nangyaring yan, may nagsisigawan na impeach Chairman Garcia. Ano reaction mo dito? Ay, tayo naman po, Sir John, Sir Drew, noon pa sinasabi natin ang impeachment ay isang proseso upang panagutin ang isang accountable officer. At yan po ay handa tayo, wala tayong problema. Pero remember po, ako no part, inhibit po ako doon sa case na ito, hindi po ako nag-participate sa botohan na yan. Kaya lang, still, the buck will have to stop sa akin at sa mga kasamahan ko kasi kami po ang namumuno sa commission. Kung sa palagay po nila ay justified, yan po haharapin namin. Pero siyempre, hanggang sa puntong ito, kung ano yung batas, yan lang po ang aming ipapatupad. Po, last na lang din on my part, Chairman, kamusta po ang BARM elections, ang inyo pong preparations? Hanggang ngayon po hinihintay pa rin natin na ipasa na po noong bago po nag-adjourn ang ating Senado at Kongreso nung nakarang araw, yung pagiging batas po nito. Hanggang ngayon po ito hindi pa nagiging batas, yung pagpifix ng date na dapat po ay September 14. Ayan po hinihintay natin, bagamat naghahanda na po kami sa ibang mga bagay na hindi naman apektado nung date kung kailan mangyayari ang halalan. Technically po, hanggat walang date ng eleksyon, hindi ka dapat naghahanda. Kaya lang po, natitirang buwan na lang po namin, halos 5 buwan kulang-kulang. Kung September 14 ang pagbabasihan, baka po kasi kapusin kami sa panahon. Sana nga po maipasa na kaagad dyan hanggang sa mga susunod na araw. Right. Don't worry, Chairman Garcia, dahil sasaluhin ka naman ng Tambucho Party List kung ano't ano man ang mangyari. alam ko po yun, kaya malakas ang aking kalooban dahil sa tambucho na yan. Anyway, baka may karagdagan ka po pong mensahe, Chairman. Go ahead. Panawagan po. Panawagan po. Ay, sa atin po, mas maganda rin po meron mga gantong diskurso. Alam niyo po, regardless ng mga paniniwala natin, minsan po nakabase po kasi ang ating judgment sa personalidad. Pero sana po maunawaan natin, the rule of law provides kung ano yung batas, the law may be harsh. Sabi nga, but that is the law. So, kung kami maaaring hindi tayo naniniwala sa batas o maaaring iba ang ating paniniwala sa batas, kung kaya nga lamang sa bandang huli, kung ano yung batas, yan po ang rule of law at yan ang magpiprevail sa isang demokrasyang katulad natin. Alright. Chairman Garcia, pero kami pangungunahan ka na namin, ha? From time to time, aabalahin namin ang inyong umaga para sa mga ganitong klase ng usapin. Salamat po, Chairman. Good morning. Salamat po, ingat po. Salamat po, Sir Drew at Sir John. God Magandang bless. umaga. Maraming Good salamat. morning. Good morning. Ayan ha, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.